Isang mapagpalang at magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong kagintong edad. Kumusta po ang inyong pakiramdam ngayong araw? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, malakas ang katawan, masigla ang isipan, at puno ng pag-asa ang inyong puso. Alam nyo, sa ating kultura bilang mga Pilipino, may mga bagay na nakaukit na sa ating puso at tiyan na mahirap nang tanggalin. Isa na dyan ang espesyal na tradisyon tuwing sumasapit ang araw ng Biyernes. Pansinin nyo, sa tuwing Biyernes, umulan man o umaraw, may isang kakaibang amoy na lumalabas sa mga bintana ng bawat bahay, sa mga turo-turo sa kanto, at kahit sa mga sosyal na restaurant. Amoy ng ginigisang bawang at sibuyas na humahalo sa amoy ng tinapa, at ang pamilyar na aroma ng ginisang munggo. Oo, alam nating lahat na ang Biyernes ay Munggo Day. Tradisyon na natin yan mula pa sa ating mga ninuno. At sino ba naman ang ayaw sa mainit na sabaw ng munggo na pinalapot, nilagyan ng dahon ng ampalaya o malunggay, at may kasamang malutong na chicharon sa ibabaw na lumalangut-ngut sa bawat kagat. Isipin niyo pa lang ang mainit na sabaw na ibubuhos sa kanin, naglalaway na tayo, di ba? Ito ang comfort food ng bawat Pilipino, lalo na kapag medyo malamig ang panahon o kapag gusto nating makatipid pero busog pa rin ang buong pamilya. Pero sandali lang. Habang hawak niyong sandok at akmang kukuha ng laman mula sa kaldero, biglang may bubulong sa isip niyo. Maririnig yung boses ng inyong lola nung bata pa kayo. O bakang paalala ng inyong asawa na nag-aalala. O di kaya ay ang sarili niyong takot na matagal nang nakatago. Sasabihin ng boses na yon ng malinaw, "Hoy, hinay-hinay lang. Tandaan mo ang edad mo. Baka hindi ka na makalakad bukas." At bigla, sa isang iglap, ang sarap ng kain sana ay napapalitan ng kaba at pag-aalinlangan. Ibababa niyo ang sandok ng dahan-dahan. Titingin kayo sa inyong tuhod na minsan nang namaga at sa inyong mga daliri sa paa na parang may sariling buhay kung sumakit. Maalala niyo ang huling beses na umatake ang inyong rayuma o gout. Yung pakiramdam na parang tinutusok ng libo-libong karayom ang inyong joints. Yung hindi kayo makatayo sa umaga dahil sa sobrang kirot, init at pamamaga ng hinlalaki sa paa na hindi man lang madapuan ng kumot. At dahil sa takot na maulit ang impyernong sakit na yon, sasabihin niyo na lang sa sarili ng may halong lungkot, "Wag na lang, mag-isda na lang ako. Bawal sa akin ang munggo. Mataas sa uric acid yan. Ayoko nang sumakit ang tuhod ko at maging pabigat sa pamilya." Mga kaibigan, ramdam na ramdam ko ang inyong panghihinayang. Napakahirap tumanda na ang daming bawal. Bawal ang matamis, bawal ang maalat, bawal ang taba. At pati ba naman ang masustansyang gulay gaya ng munggo ay bawal na rin? Parang ang unfair naman yata ng buhay. Ilang taon o dekada na nating pinaniniwalaan na ang munggo at iba pang beans at legumes ay ang number 1 na kaaway ng mga may gout at rayuma. Bata pa lang tayo, yan na ang sinasabi ng matatanda at nakikita natin sa mga lumang libro. Pag kumain ka ng munggo, aray ko po bukas. Ito ay naging batas na sa ating mga kusina. Kaya maraming senior citizens ang tinitiis na lang na amuyin ang ulam ng iba habang sila ay nakabukod ang pagkain. Nakakaawa, di ba? Lalo na kung paborito mo pa naman ang munggo at yun lang ang ulam na pasok sa budget. Minsan, naiinggit tayo sa mga apo natin na sarap sa pagkain habang tayo ay nagtitiis sa pritong isda at kanin na walang sabaw. Pero paano kung sabihin ko sa inyo ngayon na sa loob ng mahabang panahon ay mali ang ating akala? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang munggo na matagal niyong iniwasan at kinatakutan ay isang inosente? Paano kung sabihin ko sa inyo na biktima lang din ang munggo ng maling paratang? Paano kung ang tunay na salarin, ang tunay na kriminal na nagpapahirot ng inyong tuhod at nagpapataas ng uric acid ay hindi ang munggo, kundi ang mga kasama nito sa kaldero at sa pagkainan? Gulat ba kayo?
Alam kong mahirap paniwalaan dahil nakasanayan na natin. Parang tinuturuan ko kayong lumabag sa utos ng doktor. Pero ang siyensya at medisina ay patuloy na nagbabago at umuunlad. Ang alam natin noon, pwedeng mali na pala ngayon ayon sa mga bagong pag-aaral at teknolohiya. Sa videong ito, magiging investigador tayo. Ililitis natin ang munggo sa korte ng siyensya. Sasagutin natin ang tanong na, ligtas ba talagang kumain ng munggo ang may gout? At kung oo, paano ang tamang pagluto para hindi sumakit ang inyong kasukasuan? Gusto kong buksan niyo ang inyong isipan at ang inyong puso dahil sa dulo ng videong ito, baka maibalik ko na sa inyo ang ligaya ng pagkain ng Munggo Friday nang walang takot, walang pangamba, at walang pagsisisi. Ngayon, bago kayo magalit sa inyong doktor o sa inyong mga magulang na nagbawal sa inyo ng munggo noong bata pa kayo, gusto kong linawin na hindi sila nagsisinungaling. Ang paniniwalang bawal ang munggo ay hindi gawa-gawa lang o sabi-sabi ng matatanda. Ito ay based sa lumang siyensya noong dekada 70 at 80. Noong panahon na yon, ang turo sa medisina at nutrisyon ay simple lang at diretso. Ang uric acid ay nanggagaling sa purines. Ang purines ay isang chemical na natural na nasa pagkain. Kapag kumain ka ng maraming purines, mabe-breakdown ito sa katawan, tataas ang uric acid mo sa dugo, magkakaroon ng crystals at magkaka-gout ka. At totoo naman, kapag sinuri sa laboratorio ang buto ng munggo, makikita na mataas nga ito sa purines kumpara sa ibang gulay gaya ng kalabasa o upo. Kaya ang lohika ng mga doktor noon ay diretsyo. Mataas ang purine sa munggo, kaya bawal yan sa may rayuma. Tapos ang usapan. Ito ang naging golden rule sa loob ng maraming taon. Walang nagtanong, lahat sumunod. Dahil ayaw nating sumakit ang ating katawan. Pero mga kaibigan, ang siyensya ay parang cellphone o gadget. Nag-upgrade, nagbabago at lumilinaw habang tumatagal. Ang high-tech noon, luma na ngayon. Sa mga bagong pag-aaral na ginawa sa Japan, Taiwan at Amerika nitong mga nakaraang taon, nadiskubre ng mga eksperto na may dalawang klase pala ng purines. Hindi sila pare-pareho. Ito ang hindi natin alam noon. May tinatawag tayong animal purines na galing sa karne at laman loob at may vegetable purines na galing sa gulay, beans at nuts. At dito nagkamali ang lumang paniniwala. Akala nila noon pareho lang ang epekto nito sa katawan. Pero napatunayan na ngayon na magkaiba ang reaksyon ng ating tiyan at bato sa dalawang ito. Ibang-iba ang pagtanggap ng ating sistema sa purine ng baboy kaysa sa purine ng munggo. Isipin nyo ito sa ganitong paraan para mas madaling maintindihan at matandaan. Ang animal purine na galing sa baboy, baka at lamang loob ay parang bisitang walang galang, bastos na bisita. Kapag pumasok yan sa katawan, diretso agad sa dugo, nagwawala. Nagiging uric acid crystals na matutulis at tumutusok sa inyong joints na parang bubog. Mabilis ang epekto, mabilis ang kirot. Pero ang vegetable purine na galing sa munggo, tofu at mani ay parang mabait na bisita. Dahil ang munggo ay balot na balot ng fiber at ibang nutrients, hindi ito basta-basta nasisipsip ng katawan para maging uric acid. Parang may filter o harang. Pumapasok sila, nagbibigay ng nutrients at lumalabas ng tahimik sa ating sistema. Sa katunayan, ayon sa isang malaking pag-aaral na sinundan ang mahigit 40,000 lalaki sa loob ng 12 taon. Isipin niyo yon, 12 taon na pag-aaral. Nalaman nila na ang mga taong mahilig kumain ng gulay at beans ay hindi tumaas ang panganib sa gout. Uulitin ko para malinaw at tumatak sa isip nyo. Walang kinalaman ang pagkain ng munggo sa pag-atake ng rayuma. Inosente po ang munggo. Kaya ngayon,
Siguradong nagtatanong kayo at nagkakamot ng ulo. Teka lang, kung hindi munggo ang may kasalanan at kung sinasabi mong ligtas ito, bakit sumasakit pa rin ang tuhod ko pagkatapos kumain ng ginisang munggo? Bakit parang namamanhid ang paa ko? Ito ang million-dollar question. Kung inosente ang beans, bakit kayo napapaaray? Ang sagot ay wala sa munggo, kundi nasa mga kasama ng munggo sa inyong pinggan at sa inyong baso. Ano ba ang karaniwang sahog natin kapag nagluluto? Di ba hindi kumpleto ang munggo kung walang pork pata o liempo? Di ba masarap kung may chicharon na puro taba sa ibabaw na lumalang utnot? At minsan, sinasamahan pa natin ng soft drinks o matamis na iced tea habang kumakain. Mga kaibigan, yan ang tunay na kriminal. Ang taba ng baboy at ang asukal sa inumin ang nagpapataas ng inyong uric acid at inflammation. Ang kawawang munggo na puno sana ng protina at fiber ay nadamay lang sa gulo. Siya ang napagbintangan, pero ang chicharon ang tunay na salarin. Himayin natin ang mga totoong kaaway para maliwanagan tayo at hindi na tayo maloko ng maling akala. Ang una at pinakamatindi na madalas nating hindi napapansin ay ang fructose o high fructose corn syrup. Ito ay nasa soft drinks, fruit juice na nasa pakete, 3-in-1 coffee at matatamis na merienda. Alam niyo ba na kapag ang katawan ay na-digest ng fructose, ang byproduct nito ay uric acid? Opo. Kaya kahit hindi kayo kumain ng laman loob, kung mahilig naman kayo sa soft drinks, tataas pa rin ang uric acid nyo. Ang pangalawa ay ang alcohol. Ang beer at alak ay doble ang perwisyo. Bakit? Una, mataas sila sa purine. Pangalawa, at ito ang masama, pinipigilan ng alak ang inyong kidneys na ilabas ang uric acid sa ihi. Para bang sinasarado ng alak ang pinto palabas, kaya naiipon ang lason sa loob ng katawan. At pangatlo ay ang animal fat at laman loob. Ang atay, bituka, balat ng manok at taba ng baboy, yan ang mga bumbang sumasabog sa inyong mga kasukasuan. Kaya kung isipin nyo ng mabuti, noong huling beses na sumakit ang tuhod nyo, ano ba talaga ang kinain nyo? Munggo lang ba na puro gulay? O baka naman munggo na may chicharon, tapos may kasamang liempo, at tinirnuhan pa ng beer o soft drinks dahil may inuman sa kapitbahay? Huwag nating sisihin ang gulay sa kasalanan ng baboy at asukal. Nakakalungkot isipin na dahil sa maling akala, tinatanggal natin ang isa sa pinakamura at pinakamasustansyang pagkain sa ating diet. Ang munggo ay puno ng protein na kailangan natin para hindi manghina ang muscles pagtanda. Puno ito ng fiber na panlaban sa constipation at colon cancer. May folate at iron pa ito para sa dugo. Kapag iniiwasan nyo ang munggo dahil sa takot sa rayuma, para nyo na ring tinatapon ang gamot na kailangan ng inyong katawan. Sayang ang sustansya, sayang ang sarap, at sayang ang pagkakataon na lumakas. Pero syempre, bilang inyong gabay, gusto ko pa ring maging maingat kayo. Kahit ligtas ang munggo, may tamang paraan ng pagluto nito para maging 100% sure tayo na hindi sasakit ang tiyan nyo. Kasi aminin natin, minsan ang beans ay nagpapakabag o nagpapautot, di ba? At minsan, yung kabag na yon ay nagpapalala ng pakiramdam at nagpapasikip ng dibdib. Kaya heto ang aking anti-rayuma munggo recipe at mga tips para ma-enjoy nyo ito ng walang takot. Makinig maigi dahil dito nakasalalay ang sikreto. Una sa lahat, ang sikreto ay nasa babad. Bago nyo lutuin ang munggo, ibabad muna ito sa tubig na magdamag o kahit 8 oras. Huwag nyo itong mamadaliin. Bakit kailangan ibabad? Para matanggal ang tinatawag na anti-nutrients at mabawasan ang gas-forming properties nito. Mapapansin nyo na bubula ang tubig habang nakababad. Yan ang mga gas na lumalabas. Itapon ang pinagbabaran na tubig at hugasan ulit ang beans bago pakuluan. Sa pamamagitan nito, mas madaling matunaw sa tiyan ng munggo, iwas kabag,
at mas mabilis pa itong lumambot kapag niluto. Pangalawa, palitan natin ang sahog. Alam ko, masarap ang chicharon at pata. Nakakatakam talaga ang taba. Pero kung may gout kayo, iwasan na natin yan. Ang pinakamagandang pampalasa sa munggo ay tinapa o smoked fish. Ilagay ang himay na tinapa habang kumukulo ang sabaw. Ibinibigay nito ang alat at umami flavor na hinahanap ng dila natin, yung lasang mausok at malinamnam. Pero wala itong bad cholesterol at uric acid spike na gaya ng baboy. Pwede rin kayong gumamit ng pritong tofu cubes bilang topping. Ang tofu ay gawa sa soya. Vegetable purine din ito kaya safe. At may dagdag na texture na parang karne kapag kinagat. At huwag kalimutan ang maraming bawang, sibuyas at lalo na ang luya. Ang luya o ginger ay natural na anti-inflammatory. Nakakatulong ito na bawasan ang pamamaga ng joints at nagbibibay ng init sa katawan. Pangatlo, at ito ang pinakaimportante sa lahat, tubig. Maraming tubig. Ang uric acid ay nilalabas ng katawan sa pamamagitan ng ihi. Kung kulang kayo sa tubig, magiging concentrated ang ihi nyo, magiging madilaw, at mamumuo ang crystal sa buto at bato. Pero kung iinom kayo ng 8 hanggang 10 basong tubig sa araw na kumain kayo ng munggo, fina-flush out nyo ang anumang dumi bago pa ito makapinsala. Para kayong may internal shower na naglilinis ng inyong sistema. Gawin niyong panulakang tubig, hindi soft drinks, hindi juice, at lalong hindi alak. Ito ang pinakamurang gamot para sa gout. Kaya mga kaibigan, ngayong Biyernes o sa anumang araw na gusto nyo, huwag na kayong matakot sa ginisang munggo. Huwag niyong pagkaita ng sarili nyo ng masarap at murang ulam dahil lang sa lumang paniniwala na matagal nang napatunayang mali. Ang munggo ay kaibigan, hindi kaaway. Ang tunay na kaaway ay ang mga bisyo at ang maling lifestyle. Kung kayo ay may maintenance na gamot para sa uric acid, tuloy lang ang pag-inom nito, huwag hihinto. Ang munggo ay hindi gamot, ito ay pagkain. Pero ito ay pagkain na ligtas, isama sa inyong diet, basta tama ang paghahanda. Isipin niyo ang saya na makakain ulit kayo kasabay ng inyong pamilya, na hindi nakabukod ang ulam nyo sa isang sulok. Yung higop ng mainit na sabaw na may lasa ng tinapa at bawang, na puno ng sustansya para sa inyong katawan. Deserve nyo yan. Deserve nyo ang maging masaya at malusog nang walang takot. Huwag kayong magpaalipin sa maling akala. Kaya ang hamon ko sa inyo, subukan nyo ang tinapa munggo recipe na tinuro ko. Damihan ng tubig, iwasan ng chicharon, at obserbahan ng inyong katawan kinabukasan. Sigurado ako, ang mararamdaman nyo ay hindi kirot, kundi ginhawa, busog, at lakas. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsama sa akin sa paglilitis na ito. Sana ay nabuksan ang inyong isipan at nawala ang pangamba. Kung may kakilala kayo, kaibigan o kamag-anak na takot pa rin sa munggo, i-share nyo ang videong ito sa kanila. Ikalat natin ang tamang impormasyon para lahat tayo ay maging malusog sa gintong edad. Kain na po tayo. At laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan, pero ang masarap na pagkain ay kaligayahan. Basta tama ang timpla at nasa lugar ang disiplina. Mabuhay po kayong lahat at mag-ingat palagi.